Uy, nagugutom na siya. Sige nga, mag-magic ka nga. Ano? Ramdam ko, gutom na gutom ka na eh. Ito nga ba to, gawin mo nga itong tinapay. Napakagaling niyang tumahiming. No? Alam na alam niya na nagugutom eh. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Bakit hindi ba niya kayang gawin, ano yun? Tinapay kaya? Eh yun nga kila Moses sa wilderness eh. Nakaka-insulto yun. Sabi ng Diyos, hampasin mo Moses yung bato. Dahil ang bayan ay nagwawala at uhaw na uhaw. Hampasin mo Moses yung bato. Sa sobrang uhaw nila, hindi na nila naisip, paano nagkaroon ng tubig sa bato? Diba? Eh yun pa, yung salitang yun. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo nga sa mga batong ito, maging mga tinapay. Sinusubok niya ang ating Panginoong Yesus na bibigay ka rin kasi nasa katawan tao kayo. Mahina pa rin kayo, mga tao, mahihinang nilalang. Yung mga ano, diba? Bakit? Nagugutom, nauuhaw, nasasaktan, nagdaranda. Kaya nasagot ng ating Panginoong Yesus. Diba? He challenges Jesus to turn rocks into loaves of bread if He is the Son of God. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, Jesus answered, it is written. Sabi nga, nasusulat din naman, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin, hindi lamang sa physical food daw nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So kung mayroong pagkain physical, yan yung mga pagkain na kinakain natin, meron din namang pagkain spiritual, at yun nga yung salita ng Diyos. So dalawa pala dapat ang pinapakain natin. Kasi tayo nakapokus lang sa pagkain physical, pero nagkukulang tayo sa pagkain spiritual na siyang salita ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat. So may kino-quote siya. Ano, once na bumanggit ang Panginoong Yesus ng salitang nasusulat, meron siyang binabanggit sa lumang tipan. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kailangan pala natin ito. Ano? Itong salita ng Diyos. Bakit? Dahil makapagpapalakas ito, mapupusok tayo nito sa pamamagitan ng spiritual, hindi sa pisikal. Manghihina ang pisikal na katawan. Di ba nanghihina naman po yung ating katawan? Di ba? Sabi ng doktor, naku, ang taas ng uric mo. Tige, chicharong bulaklak pa, lechong kawali. Ang taas ng, fats, cholesterol. Ang taas ng sugar mo. Di ba, pumuputok yung katawan natin. Kain tayo ng kain, humihina yung katawan. Ano? Pero mas higit palang dapat pakainin yung spiritual natin na nagugutom sa salita ng Diyos. Kaya hindi nasubok ni Satanas itong ating Panginoong Yesus sa pagkakataon na yun. Gutom na, hindi pa nawala. No? Satan knew Jesus was God's son. Satan's goal is to cause Jesus to sin. Magicin mo na yan. Hirap ka na. Gugutom ka na. Okay? Tapos na problema. Kaso hindi mo nagawa yung dapat mong gawin na dapat sana magsasuffer ka, magtitiis ka. Diba? Sa sagot ng ating Panginoong Yesus, hindi lamang sa physical food na bubuhay ang tao, kundi doon naman sa spiritual food na siyang salita ng Diyos. Jesus tells Satan in no uncertain terms that he will live on obedience to the Father's word before giving into his appetite for food. Ang hirap niya. Ano po? Kaya nga yung iba nagnanakaw di ba? Yung nagnakaw ng mangga, nakulong. Nagnakaw ng tinapay, nakulong. Nagnakaw ng balot-balot na pagkain, nakulong. Bakit yung nagnakaw sa bayan, elected? Nakulong. May banat no? Kadami na nagnanakaw sa bayan Kadami bang prosesong dadaan ng mga abogado-abogado. Pero yung nagnakaw lang ng mangga dahil nagugutom, ikukulong ako. Diba? Tignan niyo po ang nangyayari sa ating kapanahonan. Maraming mga tao na basta lamang binubusog yung kanilang pisikal na katawan. Pero sa spiritual na salita ng Diyos na siyang pagkain natin, payat. Ano
kulang. Through exercising His own will instead of the Father's, Jesus understood clearly that the Father meant for Him to endure temptations in His physical weakened condition. Jesus resists each temptation while quoting from Deuteronomy, tying His own experience of 40 days in the wilderness to Israel's experience of the 40 years after their escape from Egypt. Dito nasubukan sila. Nang ilabas ni Moses, kaya sinatawag na Exodus, ibig sabihin ng exit, paglabas doon sa Egypto, susubukin sila sa napakahabang panahon kasi papunta sila sa Kanaan. Yung Kanaan, nandoon yung tinatawag na mayabong na pamumuhay, maraming damo, maraming honey, maraming gatas. Bakit maraming gatas? Siyempre, yung mga dala-dala nilang mga baka, mga tupa, mga kambing, makakakain ng sariwan damo. Bago sila makarating doon, susubukin sila dito sa wilderness mula sa paglabas nila sa Egypto. Dito sila ngayon nagreklamo. Tinamutog Moses na to. Dinala-dala tayo dito, wala namang KFC dito. Ay, KFC. Fried chicken. Samantalang doon sa Egypto, ang sarap na kinakain natin kahit tayo alipin. May manok, may gulay, may ganito. Pero dito ano kakain natin? Cactus. Reklamo yung mga tao. Wala pang inumin. Yan, hindi nila alam, sinusubok sila ng Diyos doon. Paglabas nila doon sa Egypt, sinusubok na sila sa kanilang pananampalataya. Kaya maraming namatay. Bakit? Walang pananampalataya. 1 Corinthians chapter 10. Yung batong sumusunod sa kanila, si Kristo. Na maraming nangamatay doon dahil sa kareklamo, bulong-bulungan, sumama sa Diyos-Diyosan, ang daming pinapaliwanag. Fasting was a regular part of worship for faithful Israelites. So ito yung kinukot ng ating Panginoong Yesus. Ano po? Ang sabi niya, di ba? Nasusulat din naman, sabi niya kay Satanas. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi daw sa physical food, kundi doon sa bawat salita ang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito yung kinukot niya sa Deuteronomy 8:1. Na sa panahon na ikaw ay nagugutom, huwag mong kakalimutan ang Panginoon. Dapat, klarado pa rin ito. Di ba yung ibang mga tao, masaya pag maraming pagkain. Pag malungkot na at wala nang makain, pesting buhay ito. Buwisit na buhay ito. Hindi buwisit ang buhay. Hindi. Napakasarap mabuhay, mga kapatid. Di ba, reklamo ng reklamo sa Diyos. Eh, sino ba gumawa ng desisyon? Di ba ikaw? So, kung may mali, hindi ikaw din magsasuffer. So, hindi yung buhay yung buwisit. Nakuha po natin. Ang sabi dito, sa 8:1, huwag kalimutan ng Panginoon. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo. May instruction sa araw na ito. Para mabuhay kayo ng matagal at dumami. At makapanirahan sa lupain ipinapangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Alin, yung Kanaan. Dadaan muna kayo dyan sa wilderness. Magkakasubukan dito. Sino gi-give up dito? Matcha-challenge kayo dito. 8:2. ASND. Alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Parang kay layo-layo naman ng Kanaan. Wala namang aeroplano dati. Mula doon sa Egypt, barko o ano. Diba? Lakad, puro lakad yan. Ang Israel. Parang death march. Nasabi diyan, alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito. Tingnan niyo po kung bakit nangyari yan, bakit kinakailangang lumakad ng kay haba-haba sa disyerto, nakakauhaw ang init-init, ang babaho ng damit namin, hindi na kami nakapagpalit. Bakit niya ginawa? Tinuruan kayong magpakumbaba. Ayun, lumabas. At sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Kasi naglabasan yung komento ng mga tao. Bumalik na lang tayo dun sa Egypto. Bakit? Nanginginig na ako sa gutom, wala nang pagkain dito. Doon nagkaalaman na sila ay reklamador at galit na galit sa Diyos. Nilabas-labas mo pa kami dito, Yahweh. Pero papatayin mo lang pala kami sa gutom. 8:3. Ibinaba niya kayo sa pamamagitan ng paggutom. Diba?